Lifestyle on Wheels is brought to you by The views and opinions expressed by the host and guests do not necessarily reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may email us at motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Your lifestyle. And this is Lifestyle on Wheels. Oh, Papi Mel! Mag-start na tayo ng show! Ayun, bakit tayo ako? Well, Pops, okay. So, welcome nga pala mga siklistas. Pops, kamusta ang weekend natin ngayon? Well, ito naman, maayos naman at marami tayong mga pinuntang magagandang events. Yun ako sa mga riding tsaka driving. Pops, welcome nga pala. Ay! Salamat! Alright, so Pops, kumusta naman yung weekend mo? Naku, napakasaya sobra. Napunta ako ng Mitsubishi nung linggo. Grabe, ang dami ko nakitang Mitsubishi na sasakyan. Oh, halos yata to gathering ng mga Mitsubishi cars, no? Sasakyan, no? Grabe. At ako naman, Pops, nung last weekend naman, galing naman ako sa 5th Annual Tattoo Art Show na ginagawa sa may Palacio de Manila. Nice! Yun, no? Nakita ko nga si Papa Titan doon, pogi sa stage, Pops. Sa wakas, ganun ang host! At syempre, Pops, ikaw naman, ano naman yung ginalap na tong weekend naman to? Syempre. Sinamahan pa rin natin yung ating kasama sa Ride Along Motorcycle Tour Philippines para sa ating Day 3 ng Naga Tour. Yun. Yan, syempre, pag-uusapan din natin maya-maya lang ang Safety Riding 101 tungkol sa pagmumotor or pagmamaneho na gamit ang headlight on. Exactly. So yan, maya-maya, i-discuss na natin yan. So mga siklistas, ako si Mel Aquino. Mga motorista, ako si Titan Hawk. Carsiders, this is JK Pelayo. Ito ang Your Wheels, Your lifestyle. This is Lifestyle on Wheels. Okay, so kasama na sa culture natin ang tattoo. Yes, So actually, ang tattoo, may napag-usapan kami nung pastor, napagtanungan ko yung pastor. Sabi ko, Pops, saan ba nang galing ang tattoo? Okay, it dated way back nung mga panahon pa kung titignan natin yung Biblia, Pops, yung Genesis, Cain at saka si Abel, Papi. Yan pa lang si Cain, di ba, nakita naman natin doon, kinatay si Abel, Papi, di ba? So ngayon, ang ginawa pala, nilagay siya ng mark. So, yung tawag doon is mark of Cain para kung saan siya mamapunta, hindi siya gagalawin at papatayin ng mga makakakilala sa kanya. At syempre, dito rin sa ating kultura, sa bansa naman natin, pag may tattoo ka naman, sinasabi na galing ka sa bilibid. Di ba? Ako po. Oo. And of course, ang kagandahan ngayon sa kultura natin, people evolve, no? Yeah, so, sabi nga nila ang tattoo na ay hindi na basta pangmarka, sabi nga nila, pang bilibid, no? Yeah. Pero ngayon, ito na a form of art. Yan. At Ayun. syempre, dahil po sa nangyari dyan sa Palacio de Manila, ginanap po ang 5th Annual Tattoo Art Show. Diyan po sa Pink Ink or yung tinatawag natin Filipinas Ink. Halika mga siklistas, panoorin natin to. Hi mga siklista! Ako nga pala si Tyran Hawk and welcome sa 5th Annual Tattoo Art Show dito lang sa Filipinas Ink 2016. Samahan nyo ako mamaya at lilibutin natin ang mundo ng tattoo na ipapakita sa inyo. So, samahan nyo ako sa loob. Halika! Anong nararamdaman nyo at kayo naging model ni Sir Makoy? Masaya. Nagmomotor din ako eh. So yung feeling, halos parehas. Para kang nagra-ride lang sa Marilaki. Yun, kita nyo naman. Sir, pag-usapan natin yung event. So ano po ba yung nangyayari ngayon dito sa Palacio de Manila? Bale, ito yung tao na ginagawa ng Pink
tattoo event. Pang 5th year niya na to, tas palaki siya ng palaki. So ngayon, eto, marami tayong categories na nadagdag. Ibig sabihin, yung maraming klase ng paglalabanan, dahil yung paglalaban-labanan nila ngayon dito. So yung category, sir, no? For example, maraming category kumbaga sa motorcycle show. Art show talaga, no? So ano ba yung mga categories at paano po natin siya ginajudge? Tulad nga ng sinabi ko, multiple category. So meron mga realistic dyan, portrait, tribal, maraming klase. So kami mga judges, kung ano yung forte namin, ayun yung i-judge namin. So sir, thank you very much, sir, sa time. Sir, thank you very much po. Okay, so mga sikluwistas, motoristas, and carsiders, andito pa rin tayo sa 5th Pilipinas Inc. So ma'am, magpakilala naman tayo. Sige. Ako po si Tiffany Ann Talio-Real, taga Cebu po ako. Pumunta po kami dito sa Manila po para sumali sa event Pilipinas Inc. Ayun. Ma'am, kayo naman po. Ako po si Abigail Buenaventura. Galing din sa Cebu. And ma'am? Hermines Torres po, from Las Piñas City. Last year, sumali na rin po ako ng Pink. Ayun, so nakita natin kung taga saan at sino ang mga kasama natin ngayon. So mga ma'am, how does it feel to be part of the 5th Pilipinas Inc.? Syempre po happy kasi parang comeback ko to kasi last year nag-second po ako. So parang challenge ko po kasi dito sarili ko. So parang aim for the win po. Syempre positive pa rin dapat. Yeah, very good. Ma'am, kayo naman po. First time namin dito pumunta sa Pink. Tapos happy din. Naka-part din kami sa event na to. Ayan. Ma'am, kayo naman po. Sobrang kagalakan rin po at tuwang-tuwa kasi po minsan lang kasi ito mangyari tapos first time ko rin sumali dito kaya ayun, sobrang natutuwa po ako. And syempre, finally, paano naman tayo makakontakt ng ating mga viewers? May tattoo page po ako, Charms Tattoo. Pwede nyo na lang po i-like yun. Then sa FB rin po. Kontakin nyo na lang po ako through FB, saka FB page ko. Then, taga Las Piñas lang po ako. Po. Ma'am. Ako din po, may page ako sa Facebook, Abby Inc. Pwede nyo ma-search Cebu Female Tattoo Artist. Ayan. And ma'am, finally. Bali ako po, pwede rin may page ako, ito po, Tiffany Ann Tattoo. Pwede rin ma-search or sa Facebook ko, Tiffany Ann Talio-Real. Bali sa Cebu base po ako, Lapu-Lapu City. Doon yung shop ko, sa may Pueblo Verde banda. Ayan. So paano yan mga viewers, no? Dalawang female artists natin from Cebu and the other one is from Las Piñas. So motoristas, carsiders, and sikluwistas. My name is AJ Rivera. Back to studio. So yan mga sikluista, sa kaganapan dito sa Palasyo di Manila. Balik sa inyo, Lifestyle on Wheels. So yan po mga sikluista, ang kaganapan sa Pink or sa Philippine Inc. Naginanap niyo po sa Palasyo di Manila. Yon. At syempre, nagpapasalamat rin kami sa lahat po ng mga organizers po, kanila Miss Camille, kanila Direk Noel, at kanila Ma'am Babes. So maraming salamat po. I mean, of course, sa lahat po ng mga media na tumulong rin sa atin para mag-cover rin ng event na yon. Maraming salamat po. Ikaw, Papi, may tattoo ka ba dyan? Ako, papi. May balak sana ako magpatato eh. Oo. Hindi ko lang alam kung ano ilalagay ko. Ayun, so medyo mayroon din. Ako naman yung galing kay Wang Ud. Yun yung sa Kalinga Apayao. Wow. Yan. Baby, di pokpok. Oo, yun yung di pukpok na talagang medyo masakit siya, Papi, ha? Mambabatok, sabi. Mambabatok. Kaya po ang ating national treasure. Alright. So yan mga sikluistas, huwag kayong alis. Marami tayong pag-uusapan. Babalik kami. Hey, let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress.
Add dress. A dress. Let's go! Welcome back, Sikluistas. Pag-uusapan naman natin ngayon ang Safety Riding 101. Pops, alam mo pagka umuulan, ang napag-usapan natin last week, yung concern ng isang rider tsaka driver is yung vision at tsaka traction. Yes, Ayan. exactly. So, ngayon, napag-usapan namin, Pops, dati, yung hazard ba? Kailangan ba pagka tumatakbo ka, umaandar din yung hazard mo? Ay, hindi dapat. Hindi dapat siya. Kahit sa kotse, hindi dapat. Kasi bakit? Ano ba ang naging reason para... Kasi lalo pag maulan, pag pangit ang panahon, dapat nakikita ka lalo ng mga driver na kasama mo sa kalye kung saan ka pupunta. Kaya mas importante, naka-on ang headlight, tapos matutong mag-signal kaliwa o kanan kung saan pupunta man. Sa bagay, totoo yan, mga sikluistas. Dahil po, pag kayo po ay nag-hazard, mapagkakamalan po nakatigil lang kayo. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin ang safety riding na bukas ang headlight. Tingnan po natin kung paano po ito. Panoorin nyo ito. Mga siklumistas, ako si Melakino at ito ang Safety 101. Pag-uusapan natin yung be conspicuous. Ibig sabihin nito ay kailangan mapansin ka kagad sa kalsada. May mga manufacturers na naglalabas na ng automatic headlight on. Ito yung sinasabi natin na pag pinandar natin ng motorsiklo, automatic siya po ay naka-headlight on na. Okay? So ngayon, ano po ba ang dapat natin gawin pagka nagbukas tayo ng headlight sa daylight riding? Kailangan po ang headlight ay naka-high beam. Bakit po kailangan naka-high beam during daylight riding? Dahil po kung sakasakali na ang inyong headlight ay mapundi ang high beam, pagdating ng gabi, pwede nyo gamitin yung low beam. Dahil kung low beam po tayo sa daylight riding at napundi yung low beam nyo, sa gabi ay kayo ay naka-high beam at kung saan lahat ng mga kasalubong nyo ay masisilaw. So magkakaroon ng problema sa vision ng mga riders or ng kapwa natin motorista pag sinalubong nyo sila ng mataas ang inyong headlight. So kung kayo po ay magra-ride ng daylight riding, make sure naka-low beam po tayo. Okay? Make sure po na naka-low beam tayo sa night riding. Pero pagdating ng daylight riding, make sure po na naka-headlight high beam po tayo. And of course, the special features of this Yamaha 0250 is meron po siyang hazard. So, minsan lang po sa mga motorsiklo ang meron pong ganitong klaseng feature. Kailangan po kayo po ay visual, kayo po ay magra-ride, make sure naka-high beam tayo sa daylight riding, at syempre, low beam tayo sa night riding. So muli po, ito po si Melakino at ito ang Safety 101 Lifestyle on Wheels. So yan po mga sikluistas, ang Safety Riding 101, kailangan kahit hindi pala umuulan at kahit mainit ang araw, kailangan naka-headlight on. Oo, tama doon, Papa Mel. Actually, yung alam mo ba yung mga bagong motor na lumabas ngayon, actually always naka-headlight on na sila eh. Wala nang on and off switch. Wala nang on and off. Ganun na. Oo, kasi Paps, ang mga four wheels kasi is talagang malalaki na. Visually, pag dumating yan, makikita malaki. Sa laki pa naman nung inaharap. Kasi minsan ang motor naman, minsan yung mga underbone scooters, maliliit silang tignan. Nakakala nila, bisikleta. So kadalasan ang ginagawa namin at sinasabi rin po namin sa safety riding seminars natin, turn on your headlights. Yes. At iwasan din po na lagi naka-low beam dahil po pakundi ang inyong headlight ng naka-low beam, pagdating ng gabi, mag-high beam kayo, masisilaw nyo lang yung kasalubong nyo. So yan po, mga sikluistas, Safety Riding 101, huwag kayong alis, babalik kami. Welcome back, Carsiders. Alam niyo ba mga papi, nung Mitsufest, kung mahilig talaga kayo sa mga Mitsubishi na sasakyan, grabe, magsasawa mga mata nyo sa dami ng sasakyan ng Mitsubishi doon. Wow. Mapaluma, mapabago. Actually, nagkaroon kami ng box type na Mitsubishi. Wow! Meron pa kaming mga SR yata, yung mga GT, mga two-door na box type.
So, nandun lahat siya sa Mitsu Oo, Fest. nandun. Lalo na ang backstype. Buti ba, sasabi mong nagkaroon kayo ng backstype, mahilig ka. Kasi grabe ang puwersahan ng backstype doon sa contest. Talagang punong-puno. Mapa SL hanggang EX Turbo meron. Yun. Sagad kung sagad ang kompetensya. Kaya pala siguro tinawag ng Mitsu Fest. It is a Mitsubishi Festival. Yo! Ayan. Tumpak na tumpak. Papakita namin sa inyo ngayon kung ano nangyari sa event na yan. So watch this. Carsiders, si JK here, and we have this awesome box type. So, ito ang may-ari niya. Sir, pakilala po kayo. Oh, my name is Eric Palis, and I own this 1980 Lancer EX. Lancer EX Turbo. Guys, minsan lang to. Tapos, Sir Eric, di ba, I believe that you're also making videos about your car, di ba? Yeah, I edit my own videos for the car, like a Petrolicious copy, something like that. So sir, ano po pangalan ng YouTube channel nyo para makita ng mga tao? I have the name is Retribution YouTube page. But I only have few videos there because it's only a hobby thing, not a professional. When I have time. Tandaan nyo guys, yung pangalan ng YouTube channel na yon. Kung kailangan nyo na inspirasyon sa Lancer box type, ito po ang isa sa pag-aspire nyo. Turbocharge, kaligayahan ang mabibigay sigurado. So again, Sir Eric, maraming salamat sa iyong pagkita ng iyong sasakyan at sana more driving pleasure to come. And this is Carsiders JK. Be good! So Ding, can you tell us more about this car of yours? Yeah, I built this car from scratch, but I decided to go on a Euro version thing because it's the most uncommon car among the box type people. Most uncommon guys. Okay, kita nyo naman, ang kinis, shiny with those CB head fog lamps, bumper, tsaka yung the unique 2000 turbo na sticker. So that is very rare, honestly. It's just not uncommon. It's very hard to find actually. O mga Carsiders, nakita natin ngayon yung sa Mitsu Fest. Grabe, ang dami mga sasakyan, mga Mitsubishi, di ba? Oo nga. Tsaka it brings back memories, di ba, Papi? Lalo na yung mga box type, Paps. Ay, grabe. Yung mga Celeste. Yan! Yung mga sports car nung araw, Paps eh. Oo, tsaka naalala ko nagkaroon kami ng Mitsubishi Galant Super Saloon. Ay, Super Saloon. Yun, magpapalit na 1989. Ayos yan. Basta ako, being as a box type owner myself, box type talaga boto ko dun. Ayan. Grabe, panalo-panalo. Oh, mga Carsiders, huwag kayong aalis ha. Babalik kami. And welcome back mga motorista. Ngayon naman, pasukin naman natin mga papi ang mundo ng turismo. Wow! Yan. At syempre, ito na ang ating day 3 ng ating Naga Tour. Ayun. Syempre, itong mga nakarang Naga Tour natin, diba? Pinakita natin yung mga masasarap na pagkain, yung mga hot spring na pinuntahan natin. And of course, ngayon naman, puntahan natin ang isa sa mga tourist spot doon. Yun, ang Bagasbas Beach Resort. Wow, maganda dyan sa Bagaspas, ha? Oo. Pwede ka mag-surfing dun eh. Talaga? Sana matry yun Siyempre, papakita sa atin yan na mga kasama natin sa Ride Along Motorcycle Tour Philippines, sila Sir Pat, Borgs at Rasky. Pasok!
Naga City is part of Ride Along Motorcycle Tours Ride Holiday itineraries. Heading out to Bagasbas! Day 3, 9 a.m. Take off from Carmen Hotel to Bagasbas Beach, Daet, Camarines Norte. It is approximately 60 kilometers motorcycle ride. Great road condition and it goes through Bicol National Park. Ano nagustuhan nyo sa Naga? Dami! Inalalas! Yung paksiw! Sarap yung paksiw! Puro pagkain ha. Destination. Panikwason. CWC. CWC. Marami pang iba. About yung hotel nyo. Carmen Hotel, Panalo. Motorcycle friendly. Okay. Saka Bob Marley, Malalo Crispipana. Thank you, Ate Arlene! Thank you, Sir Anton, Ma'am Tess, Sir Bonnie, kay Ma'am Ana, tsaka kay Bobby ng Carmen Hotel na nag-asisa sa hospital. Salamat! Kumusta mga motorista? Dito tayo ngayon sa Sipocot. We're on our way back sa Manila. Sa naisip namin, maganda siguro, iba naman ang daanan natin pabalik. So galing Naga, pupunta tayo ng Bagasbas Beach sa Daet. Daet is in Camarines Norte. And from Daet, Camarines Norte, we will take the Labo Road going to Quezon, Calawag. So give you an update pag nandun na kami sa Bagasbas Beach. It's known for surfing. So see you soon. 11:35 a.m. Arrive at Bagasbas Beach. Welcome, nandito tayo sa Bagasbas Beach is in Daet. Daet is in Camarines Norte. So, kung galing ka Maynila, Camarines Norte muna, tapos Camarines Sur kung nasaan yung Naga. Pauwi na kami na Maynila, pero importante talaga madaanan yung lugar to. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang beach na ito. This destination is known for surfing. And maganda dito sa destination na to, number 1, mura yung accommodations, pwede ka mag-tent, mura lang ang surfing, at saka pag nag-surf ka, beginner ka man or advanced, mapapansin nyo, hindi siya coral bed sa ilalim, puro siya sand. So kahit mag-rolyo ka na mag-rolyo, may enjoy mo yung Daet, may enjoy mo yung Bagasbas. So magla-lunch muna kami, tapos titingnan namin kung makakain kami later on. Don't forget, Bagasbas Beach, Daet, Camarines Norte. It's a great destination for motoristas like you. Great beach for beginning surfers. The main attraction here is the beach called Bagasbas Beach, which is Bicol Province's best known surfing, kite surfing spot. The sandy beach and promenade is huge, and there's more than enough room for everyone to enjoy whatever activity they choose. Mga kamotorista, nandito na naman tayo sa paborito kong parte. Pagkatapos ng ride, pahinga konti, kain na dito sa Leyes Cuisine, Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Panalo. Kada serving nila good for 2 or 3 persons. Meron tayong butter chicken, pancit gisado, at chop suey. Ate, may cooks. Tayo na! 1:30 p.m. Take off from Bagasbas and went through the Labo Highway route to Calawag, Quezon. The scenery was spectacular. It rained all throughout the ride. It was raining very hard. Road twisties were prevalent, but we enjoyed the ride. 4:30 p.m. Arrived at Gumaca and had a quick bite. We're now in Gumaca, on the way back to Manila. Kukuhanin namin, pupunta kami ng Bitupang Manok, pababa, tapos ikot kami sa yung bagong ecotourism route na dadaan sa San Juan, Startol, and of course, Manila already. 7:30 p.m. Arrived at Lucena, had dinner, still raining very hard. Hi, we're now in Santo Tomas. It's been a great 3 days. We're happy that you're watching us. Nanonood kayo mga ka-motorista namin. Thank you for being with us in this first few episodes that we've done. See you again in the next episode. By the way, again, I'm Pat from Travel Concierge Ride Along Motorcycle Tours. Ransky. Forge. Food expert.
we're on our way home. Stay tuned to the next for the next episodes of this show. Thank you very much. Ride safe. 9:45 p.m. arrived at Manila. When we entered South Superhighway, no more rains. Travel concierges ride along motorcycle crew headed by Pat Favorial, founder and CEO, with him were Ratsky Ortiz, managing partner, and Board Campit, travel coordinator. End of ride. So there you have it, guys. So kita nyo naman mga papi talagang nag-surfing pa sila doon, no? Kitang-kita nyo naman at napakaganda ng beach resort talaga dyan sa diet na yan. Ito yung kagandahan sa motorism, no? So pinapakita natin yung mga bayan na talagang pwede talaga nating ipagmalaki sa ibang countries. Diba? Sa mga biyahe-biyahe lang ang pag-uusapan napakaraming mga magagandang kalsada na pwede nating pasyalan at daanan habang papunta tayo sa ating destinasyon. Exactly. So yun po mga sikluistas, natapos na naman ang kalating oras ng ating pag-uusap regarding sa 2 wheels and 4 wheels industry. And of course, kung meron pa kayong mga suggestion, comments, huwag kayong magkatubiling mag-email sa amin sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. At kung hindi nyo pa nakikita ang aming website, just check out www.motorcyclenews.com. Guys and gals, sa mga hindi pa nagla-like ng Facebook page namin, ito po ay ang Motorcycle News Mag at Carside by Motorcycle News. Paki-like po and share. Yan. Alright. Alright. At syempre, panoorin niyo po kami every Sunday, 3:30 p.m. at PTV4. Channel 4 po yan. At this point, I'd like to thank our sponsors. I'd like to thank Canon Philippines for our cameras. Kit Vision for our action cameras. Long Reach for our consumer products. TVS Motorcycles. And of course, para po sa mga online na shoppers dyan, punta lang po kayo sa www.motorbike.com.ph. And of course, available po ang ating mga magazine, Motorsiklo News Magazine. Ayan po, nasa inyong harapan. And of course, we have our Carside magazine, available at all field bars and book sales. Alright. Nationwide. We would like to take this opportunity to invite all of the riders out there to come in and join us for the biggest, loudest motorcycle event of the year at Promenade Green Hills, San Juan City. Ito po ang Manila Hog Rally 2016. Organized by the Hog Philippines Chapter. Mga sikluista, motorista, at carsiders, magkita-kita tayo doon. November 12, don't forget. So mga sikluistas, mga motorista, mga carsiders, this is Your Wheels, Your Lifestyle, and this is Lifestyle on Wheels. Tama ka doon. Si host ka nga rin Yun! Ganap na ang host. At meron plano na naman. At meron naman. Meron plano na naman. Alright, Paps. Alam mo, sa motorcycle culture, yung mga tattoo, iyan kasama na doon sa aeroplano. Oo. Kasama yan sa aeroplano. Ba't meron ba dumadaan yan? Ano ba meron? Mga sikluistas, mga motorista, mga carsiders, magkita-kita tayo ulit next week sa Your Wheels, Your Lifestyle. This is Your Lifestyle on Wheels. November 12, 2016. So we would like to invite all of the riders out there to come and join us this coming November 12 po sa Promenade San Juan. Lifestyle on Wheels is brought to you by